Alright guys, magandang araw. So, pag-usapan natin ngayon kung paano ako nakarating dito sa Japan. Ano yung agency na pinag-applyan ko papunta dito. Yung proseso o na pinagdaanan. And then magkano yung nagastos ko sa pag-apply hanggang sa makarating dito. And then sa bandang huli po, bibigyan ko rin po kayo ng mga tips kung paano maipasa ang inyong mga final interview or sa employer's interview, which is Japanese po yung mag-interview pagka sa final na po. So, bibigyan ko po kayo ng mga tips para mas madali ninyo maipasa ito. So, sa unang tanong kung paano ako nakarating dito is, of course, through plane. Hindi, joke lang. Pero, yun nga po talaga. Way back 2016, after ko nang matapos ang kontrata ko sa Taiwan, nag-decide na akong mag-apply pa Japan. Kasi sa kapapanood ko rin po ng mga vlogs na kagaya nito patungkol sa pag-apply, doon pa ako nagkaroon ng interest na mag-research about sa pag-apply dito sa Japan. So, una ko pong ginawa yun is mag-research. So, nung na-research ko po yung mga proseso, so naghanap din po ako ng agency na ma-applyan. So, it takes 1 to 2 months bago ako napag-apply sa agency na nagpalipad sa akin. So, yun nga po, kinumpleto ko po, within 2 months na yun, is kinumpleto ko po muna yung mga requirements na hinahanap nila. Gaya ng passport, certificate of employment, sa mismong ina-applyan ko na trabaho. Kailangan po nila, hinahanap po nila yung certificate of employment. Katunayan na may experience ka sa trabahong ina-applyan mo papunta dito sa Japan. So, ang experience ko po is, meron din po akong experience locally na painter or painting sa construction. Pero sa abroad is, ang experience ko is factory worker. So, factory worker po kasi ang marami sa Taiwan. So, yan po yung una kong in-applyan. So, sa unang apply is, fail po ako sa trabaho ina-applyan ko, which is factory worker. Kahit na may experience na po ako abroad, nag-fail pa rin po ako. Siguro during interview po yun. Or hindi siguro na fit sa qualifications na hinahanap ng employer's interview. And then, sumunod pong apply ko is same agency pa rin po. Is ang metal press sa factory pa rin po. So, sa pangalawang pagkakataon, nag-fail pa rin po. Pero as a reserve, kumbaga, kung may mag-back out sa priority na dalawa, pag may nag-back out isa sa kanila, is ako yung magiging kapalit. So, walang nag-back out, nag-antay ako ng isang buwan. And then, nagpa-reserve uli ako for final interview ulit. Since may qualified na rin naman po kasi ako sa agency mismo. So, i-line up kanila ulit for another interview. Pero sa other positions, pwede naman po yun. Sa gusto mong positions na qualified ka. So, other positions na in-applyan ko for the third time is yung construction painting. So, since local lang din naman po kasi yung experience ko dito, so sinubukan ko na rin po. Ayaw ko rin naman po sana ng construction, pero if is that the easy way para makapunta ng Japan is yun na nga pong sinubukan ko. So, sa pagkakataon na to is naipas ako naman po yung third na final interview ko sa Japanese. So, may mga tips din pa ako mamaya ibibigay kung paano ko naipasa yung interview ko na to. So, let's move to other questions. So, yun na nga po yung prosesong ginawa ko. And then, after po noon is i-notify ka nila na pasado ka na sa final interview. And then, tatawag ang agency, sasabihin na mag-ready sa pag-aaral ng Japanese language, which is 5 months ang abutin. And then, for pre-medical ka ulit nun bago ka mag-aral. Mag-medical po ulit. And then, around 2,000 pesos yung medical mo bago ka mag-start ng aral. So, yun na nga po, April po nung last 2016 yung nag-start yung pag-aaral namin sa Nihongo or sa Japanese language. Then, stay in po kami doon. Free naman po yung pag-aaral mismo. Pero yung mga expenses mo is mapupunta sa bahay or sa rent na inupahan mong tutuluyan habang nag-aaral, and then sa mga personal things na gagamitin mo sa pag-aaral. Tsaka yung allowance mo sa pagkain at tsaka sa mga luho mo kung may luho ka man. Doon po mapupunta yung mga gastusin. Wala po sa placement fee yun. Free po yung placement fee at sa pag-aaral. Ayun po yung malinaw na usapan pag nag-a-apply ng Japan. Free yung pag-aaral at free yung placement fee. Kapag may bayad po yung
mapapasukan yung agency, mag-back out na kayo, mag-apply na po kayo sa iba. So, try nyo po yung agency ko. And then, after po habang nag-aaral po, is, yung mga kulang mong requirements is, ilalakad mo na rin po yung mga other requirements na nire-require ng agency. So, pwede naman pong mag-send para ma-process yung mga papers at mga medicals na kailangan mong i-set up lahat, i-finish lahat. So, habang nag-aaral na rin po, is ipina-process na rin po yung inyong mga visa. Habang nag-aaral, kapag nangailangan na yung na-process kagad na yung visa mo at nangailangan yung employers mo kahit hindi pa natapos yung pag-aaral mo, kahit 2 months ka pa lang or 1 month ka pa lang at kailangan ka na ng employer mo dito sa Japan, is pwede ka na pong paliparin nila. As long as yung requirements mo is makumpleto mo na po yun. And then yung pag-aaral na mo naman po, mayroon din po kasing pag-aaral dito pagdating dito ng 1 month. Exactly. Kaya yun po, yung iba is lumilipad na o pumupunta na dito kahit di pa natapos yung pag-aaral na 5 months sa Pilipinas. So, let's move on into other questions. This is yung magkano yung nagastos papunta dito. So, yun nga po yung sabi ko kanina, yung magagastos mo lang dito is yung pagkain mo, renta ng tinutuluyan mo, personal gamit sa pag-aaral, allowance, at other expenses na pansarili lang. So, sa case ko po is yung total, sumatotal na yung nagastos ko is umabot siya ng more or less 60,000. So, sa mga pamasahe, sa pagkain, sa mga medical, sa renta, at iba pang mga gastusin, doon na po napunta yun. And then, yung dapat, pagka nag-decide na kayo mag-apply ng pa-Japan is, meron din po kayong naka-reserve na pera, mga almost 70 or sabihin na mga 50,000 pesos na reserve nyo na or meron na kayong pagkukuhanan, pag-uutangan kung umutang. Pero advice lang, iwasan umutang sa mga lending. Kung may kaya naman sa kamag-anak, kahit na sabihin na natin medyo nakakaya sa kamag-anak kasi susumbat yan, mas maigi na yun kaysa sa mabaon kayo sa utang bago makalipad papunta dito. Kasi nga po mahirap din po magbayad ng mga napag-utangan kapag lalo na pag malaki yung tinutubo yung mga inutang ninyo. So mahirap po yun. So lunukin nyo po muna yung mga pride niyo and then subukan nyo maghiram sa mga kamag-anak na may kaya naman. So yun nga po yung pwedeng advice na may bigay ko pagdating sa pera or pag kulang kayo sa pera pag mag-apply ng Japans. Ganun po talaga, gagamit po talaga tayo ng pera pagka nag-apply. May puhunan po talaga dito. Pero bawin nyo na naman po ito pagka once na nakarating kayo dito. Bawin nyo naman po yan, mga ilang buwan lang yun yung mababawi yung mga nagastos din nyo. So, gawa na lang po ng paraan. Ano yung agency nagpalipad sa akin mapunta dito sa Japan? So, ito na po yung agency ko. Prudential Employment Agency. So, ayan po, matatagpuan nyo po yan sa Las Piñas, malapit sa Perpetual Health University. Yan lang po yung patatandaan ninyo para mabilis ninyong mahanap yung PEA of Prudential Employment Agency. So, sa aking agency, PEA or Prudential Employment Agency is mostly po puro Japan po yung pinapalipad nila. Pero noon po kasi yung bago pa po yung agency na yan is mga Japan UK yung pinapalipad nila or mga dancer, mga entertainer and pala. So ngayon puro trainee at mga SSW visa na po yung mga pinapalipad nila papunta dito sa Japan. So yung may-ari po niyan is Japanese mismo yung may-ari at nakapangasawa ng Pilipina na matagal na rin sila naninirahan dyan sa Pilipinas. So kaya mostly mga Japan po yung pinapalipad nila. Agency, yan po yung PEA. So sa agency po namin is meron na rin po silang sister company na Sakura or yung school na pag-aralan ninyo is yung Sakura. So dun, after nyo po makapasa sa final interview or yun dun sa employers interview is pag-aaralin na po nila kayo sa sisters company nila na within the campus lang din naman po yung ano nila, yung school, yung Sakura po. So, habang nag-aaral po kayo doon, is kapag may mga kailangan na requirements na itatanong sa inyo yung PEA, is naandun na lang din naman po yun sa building na yun. Kaya hindi na po mahirapan sa pag-process ng mga papers ninyo pagka tinawag kayo ng agency.
So, sa loob ng 4 to 5 months na pag-aaral ninyo is mabibigyan po kayo nila ng certifications sa inyong pag-aaral pagka graduate po kayo. Meron din po silang mga graduation ceremony at mga speech na ginagawa pagka patapos na po ninyo yung pag-aaral ninyo. So, ayun nga po, yung mga certificate na matatanggap ninyo is ganito po yung itsura. Yan po. Katunayan na may nakapag-aral kayo sa school nila. Yan po yung school Sakura. Na certification, ilang oras. Ayan po, 300 plus na oras ng pag-aaral. So, 4 to 5 months. So, yan na nga po, yung katunayan na nag-aaral kayo. Accredited din po yan ng TESDA, kaya magagamit nyo rin po yan pagka, lalo na pag nag-apply ng translator. Ayan po. So, yung pag-aaralan po pala natin dun sa Sakura Japanese Language School is about sa work ethics dito sa Japan, yung good manners and right conduct sa mga Japanese cultures, and then yung language mismo na Nihongo, grammar, vocabulary, and then yung speech, yung pananalita. Ayun po papag-aaralan po natin dun sa loob ng 4 na buwan sa Sakura. At training na rin po nila kayo sa paano magtrabaho
SSW1, good for 5 years. May mga regulations, rules and regulations din po na susundin mo pagka nakakuha ka ng ganitong visa, SSW1. And then SSW2, after ng SSW1, pag-qualify ka ng SSW2, another 5 years uli yun. So, mas malaki advantage ng SSW2 kasi pwede ka nang mag-invite ng pamilya or pwede mo nang patirhan dito yung pamilya mo sa Japan pagka SSW2 visa holder ka. So, sa ngayon, isa na balitaan namin, isa pa lang ng may SSW2 na dumaan sa trainee visa. So, yun ay Chinese SSW2. So, yun pa lang po yung latest na update patungkol sa SSW2. So, marami pa pong mababago patungkol dyan pagkalipas ng mga ilang taon kasi nga po, pinag-uusapan po nila, rin nila yung kakulangan ng mga worker dito sa Japan. So, good luck po sa mga mag-apply. And then, another important info po is, pwede na rin po kayo mag-direct apply for SSW1. So, inuulit ko po, pwede na po direct to SSW1. Hindi na kailangang dumaan ng trainee 1 and 2. Pero, may requirements po na kakailanganin mong i-submit or gawin or training na kailangan mong gawin para ma-qualify ka bilang SSW1. So pag-usapan na lang po natin yan sa mga patungkol sa visa sa mga susunod pa nating video or watch nyo po dun sa aking mga videos na ni-upload na. So ngayon is balik tayo sa ating topic. Yun nga po, sa topic natin is yung paano nakarating dito. So, after po ng makarating sa inyong mga kumpanya, then idadalhin kayo sa mga accommodations ninyo, tutuluyan ninyo, is may mga rules and regulations din po kayong dapat sundin doon para sa kahit maski sa kumpanya at sa bahay. So, ibibigay din naman po nila yung mga informations during your meeting once na nakarating kayo sa kumpanya. So, yun lang po yung take down note ninyo. So, move in po tayo sa mga tips kung paano mas mabilis na maipasa yung mga employers interview or even sa agencies interview. Sa unang interview po is tatanungin lang sa agency yung once na sumiti kayo ng inyong resume. Unang-unang naman po mga questions ng agency mismo is for their pre-qualifications. So, ibig sabihin nun, alamin lang nila kung qualify ba kayo sa standards ng agency para i-endorse nila kayo sa mismong client nila dito sa Japan, mga employer dito sa Japan. So, unang-unang tinatanong ng agency is kung yung birth certificate mo ba ay late registered. So may qualifications po silang ganun kung gaano katagal yung late registered mo, kasi kung matagal po masyado yung late registered ng inyong PSA birth certificate is hindi po kayo pwede. So bye bye Japan na kung mahaba yung late registered ninyo. Okay, so next naman po na pre-qualifications nila is yung other agencies or mas marami sa agency is tinatanong kung may tattoo sa katawan or sa kahit sa sa mga kasi tinitingnan din nila yun kung mayroon kang tattoo, lalo na kung visible, bye bye Japan na, lalo na at malaki ang inyong mga tattoo. So sa ibang agency naman po is kapag maliit naman po ang inyong mga tattoos is okay lang naman po sa kanila, pero kapag napasok na po kayo sa final interview at nakita ng employer, nasa employer na po yun kung kukunin ka nila or hindi. So, in other terms, medyo alanganin po talaga ang may tattoo. Pero, may mga nakakapasa naman po na may tattoo. Lalo na yung maliliit lang din naman ng tattoo. Kasi, mostly talaga ayaw nila ng may tattoo dito sa Japan. Maski mga Hapon naman, karamihan sa nila is hindi nagpapatattoo. Although, may mga tattoo naman yung iba, pero karamihan nga po is may bad impression ang may tattoo. So, ayan po yung usapan niya pagdating sa tattoo. So, kung nagbabalak po kayo mag-apply pa Japan, pwede naman pong burahin na ninyo ang mga
tattoo ninyo, lalo na kung malaki at visible. Kung maliit naman po at naitatago naman, nasa sa inyo na po yun kung buray nyo or hindi. Basta importante, laging tandaan, karamihan sa mga employer is ayaw ang may tattoo, karamihan. Pero meron din naman mga okay lang sa kanila ang may tattoo. Yan lang po ang advice ko. Kung may tattoo na po kayo ngayon is pwede nyo lang ipabura kung gusto nyo mag-Japan. Pero kung maliit naman po yun at may itatago, depende na po yun sa inyo. Hindi naman po sisilipin ng employer yan kung nakatago, lalo na kung nasa tiyan or nasa hita or nasa pusod. Hindi na po yan sisilipin. Kaya kung may itago man, okay lang din. And then tips pala is during interview is kailangan pag nakita mo yung employer mo, kahit magbow ka lang sa kanila o kahit English sabihin mo, good morning, bow, sabay bow. Basta magbow ka lalo na sa interview. Pag nakita mo sa labas at hindi pa nangyayari yung interview, yun po yung gawin ninyo. Kasi yun po yung ginawa ko dati. Nung papasok sila ng room at nakaupo naman po ako doon sa nag-aantay ng final interview. So tumayo ako at nagbow nagsabi, "Ohayo gozaimasu." Kasi nag-research nga po ako kung paano nga po yung mga dapat gawin during final interview ng Japanese. So ginawa ko lang po yun, yung na-research ko. At awa ng Diyos, nakapasa. So batiin nyo na po sila once na nakita ninyo yung mga interviewer ninyo, mga Hapon, batiin ninyo, magbaw kayo. Kahit di kayo marunong mag-Japanese during interview, okay lang din naman po yun. Kasi may translator naman po kayo. And then kung ano yung tanong, siyang sagot. So halimbawa, tinanong ka, bakit mo gusto mag-Japan? So, siyempre, huwag mo nang paikot-ikutin pa. Direct to the point mo nang sagutin. Kasi ganito yung Japan, kaya ko nagustuhan mag-Japan. Halimbawa, yung sinagot ko is, dahil sa nagpagre-research ko, nalaman ko ang Japan na ang Japan ang pinakamataas na may high standards sa pagdating sa pagtatrabaho o sa mga gawa. At mataas ang technology nila. Kaya ako nagustuhan mag-Japan para matutunan din iyon. Yun yung sinagot ko. Kaya yun, another tips, direct to the point. And then, pag sumasagot, tumingin sa noo or sa mukha or sa mata ng nag-i-interview, hindi sa translator. Halimbawa, yung kausap mo, ayan, nasa harap mo, is, yan lang, kausapin mo siya ng nasa mata. Kahit may nag-i-interview doon sa gilid, kahit huwag ka na tumingin sa gilid, is okay lang. Kasi nag-translate lang din naman yun. O, pwede rin naman. Habang nagsasalita translator, pwede ka rin sumilip sa kanya. And then, tingin ulit dun sa employer. So, ganun lang po. Eye to eye. Or kung hindi mo kayang tumingin sa mata, tumingin ka sa noo. And then, sagutin mo ng direct to the point. Yun lang po yung another tips. Direct to the point, tumingin sa mukha or sa mata, sa noo ng interviewer. Para hindi ka nasabi yung nagsisinungaling ka. Sincere ka sa sinasabi mo. And then, another tips, pagkatapos ng interview is magbow ka ulit. Before interview, magbow ka ulit. Magbow ka. After interview, magbow ka ulit. Pag lumabas, pakita mo yung manners and right conduct. Ipakita mo sa kanila yun. Kasi importante sa kanila yun. Kahit magaling ka, kung wala kang manners and right conduct, is pwede ka nila i-field. Yan po yung mga other qualifications na kailangan nilang makita sa'yo. Yung manners and right conduct. So, ayan po. Other tips, bibigay ko na lang din po sa other susunod kong mga videos. So, abangan niyo po sa mga other susunod kong videos is yung magkano ang sinasahod dito sa Japan. So, kita-kits po tayo sa other videos ko. So, that's it for today. Good day.